Welcome to my Malaysia vlog. In this video, of course, ipapakita ko sa inyo ang itinerary namin and yung budget namin for this Kuala Lumpur, Malaysia trip. And na-book namin to mga 2 weeks ago. Sobrang biglaan lang. Kaya medyo mahal yung flight namin. Pero don't worry about that. Hindi ko na isasama yun sa expense natin. Ipapakita ko na lang sa inyo kung mga magkano yung nagastos namin while we are here in Kuala Lumpur, Malaysia. This is our day 1 of our vacation here in Kuala Lumpur. Nag-arrive kami kaninang madaling araw ng mga 4 AM dito sa hotel. Ganon kaming oras nakapag-check-in, and right now it's 8:45 AM. And balak naming unang puntahan is the Batu Caves. Pero we'll see about that kasi for the whole stay, for the whole 3 days na nandito kami, magiging maulan daw. Pero right now, maaraw naman. And ngayon, ipapakita ko rin sa inyo yung room namin. Sorry, medyo magulo na. Ito yung door. So, pagpasok mo, merong maliit na table and chair dyan. Meron ding fridge dyan. Ganyan yung mga gamit namin. Ito naman yung kama. And, nandito yung CR. So, ayan. Malaki yung CR nila, guys. And, we booked this via booking.com. And, nakuha lang namin to ng mga 5,000. So, tig 2,500 each person kami dito. Ngayon, we're about to go out and samahan nyo kami. Ayan. Naghahanap kami ngayon ng makakainan namin for breakfast bago kami umalis to Batu Caves. Okay. Ito na lang. So, ang in-order namin ito, chicken drumstick and kampong chicken rice. Ano kaya? Kaya nga parang white chicken. Tapos, umorder din kami ng coffee, iced coffee, for 4 ringgit each. Here's our drink. Cheers tayo. Cheers! Uy, ang sarap. Ang sarap. Matapang siya pero thank you. Ito na yung first meal namin sa Malaysia. Guys, dito kami nag-breakfast sa baba ng Town View Hotel. Ayan. Ang mura ng nakain namin. Sobrang sulit. Fueled up na kami for our first destination. Dito na tayo! Kita ba? Ang ganda mag-picture-picture dito sa Batu Caves. Medyo madami lang tao. Ang daming Pinoy dito. And medyo mainit. Pero you can follow me on my Instagram to check on my photos. Bye-bye. Bye-bye, Batu Caves.
Bumili lang muna kami ng tubig para may pambayad kami sa Grab. By the way guys, pag pumunta nga pala kayo dito sa Bato Caves, walang bayad, walang entrance fee unless pupunta kayo mismo dun sa loob ng cave. Yun yung may bayad. So, hindi na kami nagpunta dun kasi sobrang tarik ng aakyatin. Nagpicture-picture na lang kami. And now, we're on to our next destination, which is Federal Territory Mosque. So, magbubuk lang kami ng Grab papunta dun. Of course, yung mga expense namin, makikita niyo yan sa description box below. Okay, bring your shoes inside. Okay. Welcome to the Mosque Wilayah. Ayan. Bibigyan nila tayong damit. After kaming bihisan, dinala kami dun sa office nila kung saan namin mamimit yung tour guide namin and kung saan kami parang nag-orientation about sa mosque nila. And by the way, itong tour na to guys, it's only for free. Pati entrance fee, walang bayad. And I highly recommend this experience kahit hindi kayo Muslim. It's a very good experience for me. So kung pupunta kayong Kuala Lumpur, try nyo rin to guys. This movie was built in 1997. At the time, I was not born yet. Still paying 1997, and finished at year 2000. This material is the same material that built Taj Mahal. Yes, and it's quite expensive. That's why I think just design the stair almost. This is your first time come to mosque or you have been in any mosque? First time. First time. As you can see, this is a Moroccan, and we have a Indian culture. We have Egyptian, Moroccan. Can you guess where is Malaysian design, local design? Can you guess where is it? The local design? The door. Yes, the door. So the door is local local design, Malaysian design, and it is handcrafted by expert people. So all of this is handcrafted, and this design we call it arabesque design. The means of arabesque is the design that have no ending and beginning. As you can see, there is no ending and beginning. Okay. And this design symbolize that the God have no ending and beginning. And a long time ago, every time when the time of prayer has come, you need to, one man will go up and shout for prayer. You know, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Have you heard it? Family, right? So we shout for prayer, and every in the day, yes, we have 5 times a day. But now we just put a speaker. Tapos na guys yung tour namin sa mosque. Wala naman siyang bayad. Nagpa-provide na rin sila ng robe and hijab mo. And super ganda nung mosque nila. Hindi nabibigyan ng justice sa videos or sa picture, pero I think kung mag-Kuala Lumpur kayo, kung magma-Malaysia kayo, ilagay nyo to sa itinerary nyo. Welcome sa third destination of the day natin guys. This is the Merdeka Square or yung tinatawag nilang Independence Square.
Eto, yung significance nitong Merdeka Square, parang yung bahay ni Emilio Aguinaldo where they raised the Malaysian flag. Ayan. Picture, ikot-ikot lang kami dito sa Merdeka Square. Ayan, may nakita kaming bridge. Medyo ang init. Napapagod na rin ako sa init. All I'm saying. Hey guys, kakatapos lang namin kumain at magpahinga dito sa McDonald's. Right now, ayan na! Umambon na! OMG, umambon na. Alam ko nakikita nyo sa screen nyo, pero umaambon na. And balak sana namin mag-garden. Botanical garden. Kaya lang kasi baka wala tayong masilungan doon. No? Sige, mag-KL Tower na lang siguro tayo. Mag-KL Tower na lang. Dito na kami sa KL Tower. Ay, sayang. Ganda sana. Oh. Okay, so hindi kami bumili sa Klook. Dito na kami bumili. Hindi ka bumili sa food. Magkano sa food? Hindi ko alam. So dito, 60 ringgit siya per head. May mga self-service kiosk sila kung saan kayo pwedeng bumili ng ticket nyo. Ayan, may mga bilihan din ng snacks dito. Nagulat nga ako merong Santino's Pizza eh. Ayan. Pwede rin kayong bumili ng ticket dyan, pero nag-self-service kiosk na lang kami. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Guys, we just arrived sa Pavilion Mall. Wala na kami ibang mapuntahan na ibang lugar kasi nga umuulan. So, puro mga indoors yung pinupuntahan namin ngayon. So, nag-mall na lang kami. Ay, bagong-bago sa paningin natin to. Watsons. Bibili kaming toothbrush kasi naiwan namin ang toothbrush namin. So, samahan nyo kami guys na mag-food trip kasi every time naman na nag-out of the country kami, lagi kaming nag-food trip sa mga kalye-kalye lang. So, tonight, gagawin na agad namin. Let's go! Let me just show you the area of Pavilion Mall, guys. So, may mga katabi pa siyang malls and connecting yan sila underground. And very near lang to sa hotel namin. So, kapag pupunta kami dito sa Pavilion Mall, nilalakad lang namin siya. And from our hotel, malapit lang din sa amin yung Jalan Alor. So, lakad lang din papunta doon. Doon na kami mag-food trip for tonight. And pasensya na, yung susunod na clip nito, nasira kasi yung audio. So, ngayong ine-edit ko lang siya nalaman, nasira yung audio. Ayan, so nasa area na tayo nito ng Jalan Alor and isang block lang to away from our hotel. So, sobrang lapit namin sa Jalan Alor, sa mga clubs, sa mga bars, and sa mga malls. Nilalakad lang talaga siya. Ngayon naman, we are on the hunt of that big fried squid na nakita ko on TikTok. And natakam ako kasi parang
sobrang crispy niya tignan, parang ang sarap-sarap niya. So sabi ko, gusto ko rin talaga siyang itry once na nandito na nga ako sa Kuala Lumpur. By the way guys, mostly ang ino-offer na mga pagkain dito sa Malaysia is chicken, seafood, and beef. Wala talaga masyadong pork since this is an Islamic country nga. Ayun na nga, nahanap ko na nga yung nagtitinda ng malaking fried squid and it was 22 ringgit. Medyo mahal. Pero anyway, share naman kami sa pagbabayad dyan. Kaya lang, I hate to break this to you guys, pero medyo makunat siya. Hindi siya masyadong fresh nung nabili ko. So, ayun. Order natin cereal prawn, yang chow fried rice, and spring rolls. Tsaka dalawang cake. Yun ang order namin. So, ayun na nga. Simula na ng inuman. Walang yelo. Ganito lang. Ganito pala inuman dito sa Malaysia. Hindi nagyayelo. Tapos na kaming mag-dinner. Tapos na rin kaming uminom. Actually, maaga pa. Wala pang 8. Quarter to 8 pa lang. Pero uuwi na kami sa hotel namin kasi wala pa kaming tulog. Kaninang 4 a.m. kaming dumating sa hotel. So, maaga kami magpapahinga ngayon. Try na lang namin agahan din bukas yung araw. So, see you again tomorrow. Good morning guys! So, day 2 na tayo today. And ngayon, maghahanap lang kami ng pagbe-breakfastan and then pupunta na kami sa KLCC Park. Kaya kami pupunta doon kasi bukod sa maganda ang view, maganda rin ang view ng Petronas Tower doon. So, magpipicture kami doon and then kung uulan man, pasok siguro kami sa Petronas Tower kasi alam ko may mga shops doon and restaurants. So, tara, samahan nyo kami! Malapit na kami sa cafe na pupuntahan namin ngayon. Actually, nung nasa hotel kami kanina, sinearch na namin to and 8:30 daw sila nagbubukas. Sakto lang kasi yung paglalakad namin parang around 15 minutes punta dito from the hotel. Uy, ang ganda rin ito. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ang ganda rin ito, ang aesthetic, oh. But hindi kami dyan kakain. Ayan. Yung mga cafe around here, parang puro aesthetic sila. Kaya feeling ko medyo mahal. Feeling ko lang naman. Ayan, ito yung kakainan namin. Ayan, we're here. Ayan, food nila. Ayan. Ganda. Although, like I said, medyo may kamahalan. Ayun yung sinasabi kong gusto ko rin itry na cafe. Pero, baka dito na din daw kami magkape. Yeah. Oh, so cute. I love it here. Actually, hindi naman din pala ganun kamahal. Kaya lang masasabi kong mahal kasi naubos na namin yung budget namin kahapon. Kaya nagtitipid kami for the next 2 days stay namin dito. Naka 78, 10 ringgit kami. So magkano? Compute mo. 78 times 1,000. Naka 1,000 kami. Hindi naman sama. Hindi naman masama. Pero hindi kasi yun yung budget na namin. So, dapat kasi parang 30 ringgit na lang sana kami per meal. Pero okay lang, mamaya na lang kami magtitipid. Hindi na lang kami mag-lunch or dinner. Sure. Ang mga kawawa.
KLCC Park. Naglalakad-lakad na kami. And ito ang Petronas. Ayan. Maghanap lang kami ng mas magandang view ng Petronas. Pero ang ganda dito sa KLCC Park. And I wish meron din ganito sa Pilipinas. Parang wala naman tayo masyadong park kundi Luneta Park. At hindi pa siya nakaka-cute. Ang ganda dito, guys. Yung talagang literal na pwede ka talagang mag-hangout. Yan. Hindi pa yan. Nagsiswimming sila. Pwede ba yun? Oh my gosh. Hala. Naging 10 times better pa siya. Oh my God, pwedeng maligo yung mga bata. Ay, nakakatuwa naman. Naliligo yung mga bata. Ayan sila. Oh. Hindi ko alam kung nakikita sa screen nyo. Liit kasi ng camera ko. Pag nalaglag sila, na-feel mo? Oo. Parang foam lang yung semento nila. Kasi playground ng mga bata ito. Ang ganda. Ang ganda. Nakakatuwa. Happy akong bumisita kami dito. Ayan o. Okay din mag people watching dito. Ang saya. Ayan. Hello, Petronas Tower. Check this out. Ang saya. Hey guys, tapos na kami mag-ikot-ikot dito sa KLCC Park. Super ganda niya and highly recommended ko siya kung pupunta kayo dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. And habang mag-iikot-ikot kami, nakita namin na may isitan dito. Ayan. Ayan yung isitan. Parang mall yan siya na na-located din dito sa KLCC Park. So, since sobrang init, kaya aalis na rin kami. Pupunta muna kami sa mall para magpalamig. Let's go! Dito kami ngayon sa Sephora sa Isitan. Napabili na kami ng napabili ng mga pabango. Oh my gosh. Kasi merong discount kapag foreigner ka. May 5% discount. So, I think it's a good deal na. Kaya, bumili na kami ng mga pabango namin. Ito na yung Petronas Twin Tower, guys. Hindi ko alam kung kasya sa screen. Anyway, may hinahanap kasi kaming bridge. Paglabas namin ng mall, saktong-sakto naman na ang katabi is Petronas Twin Tower. Yan. May hinahanap lang talaga kaming bridge kung saan kami magpipicture. Nasaktuhan lang din na paglabas namin ng mall, nandito na rin yung Petronas Twin Tower. So, hindi na rin kami masyado nakapag-picture sa sobrang daming tao. Kaya, yung tower na lang yung pinicturean namin. Anyway, may picture naman na kami sa KLCC Park. And medyo mas malilim doon. At konti nga yung mga nagpipicture. So, konti lang din yung photo bomber. Hindi ko kailangan pumila dyan. So, tip ko na din sa inyo na if you want a picture with the Petronas Twin Tower, punta muna kayo sa KLCC Park. Okay, nakita na namin yung Link Bridge. Pangalan niya kasi is Saloma Link Bridge. Grabe guys, sobrang init. Sobrang init. Kaya din, usually kapag may pupuntahan kaming point to point, nag-grab na lang kami instead na mag-commute. So, sobrang init talaga. Anyway, mura lang naman din yung grab nila. Saka hassle din kasi kung maliligaw pa kami. Ito na siya. It's so pretty. Pero sa gabi guys, umiilaw to.
pinuntahan na lang namin siya ng mas maaga instead ng gabi kasi andito na kami sa area eh. Kaya sa balikan pa namin siya. Ang ganda niya. Magpipicture lang din kami dyan and then lilipat na kami sa Tian Hao Temple. So after namin dito, magagrab na lang kami papunta dun. Dito na kami sa Tian Hao Temple. Napakainit. Pero ang ganda. Wait lang, papakita ko. Ang ganda niya. At first I thought nasa Chinatown to, pero hindi pala. May bayad ba dito? Parang wala naman. This way daw. Ganda. I-imagine nyo ba kung gaano kainit right now? Ito yung entrance sa ang ganda rin dito sa Tian Hao Temple, guys. Ang kaibahan lang, nung nagpunta kami sa mosque, meron silang parang tour guide. Dito wala. So, kanya-kanyang picture. Walang nag-explain kung ano ba talagang nangyayari sa loob. Pero, maganda siya, guys. It's a must-see din kapag nagpunta kayo ng Kuala Lumpur. May mga stall dito sa lower ground floor ng temple. Kaya lang isang tindahan lang yung bukas. Pero may mga tindahan pa dito sa side na to. Yan. Super init. Bibili muna kaming tubig. Dito na kami sa Petaling Street. Naalala ko na naman yung sinabi ng taxi driver natin, ay yung grab driver natin na lahat daw ng fake nandito sa Petaling Street. Fake bag, fake shoes, fake underwear, sabi niya. Which is true naman. Parang Divisoria. Nakakaloka ang weather dito. Kanina sobrang init. Mula umaga hanggang tanghali. Hanggang nandun kami sa temple. Grabe yung init niya. Mas nakakapagod yung init kaysa yung paglalakad namin eh. Tapos, before kami umalis sa temple, umambon na. Pagdating namin dito sa Chinatown, nag-stop yung ambon. Sobrang moody ng panahon. Grabe. Sumasakit na yung ulo ko sa init-lamig. Tanaw na dito yung Maydin. So, dyan na tayo pupunta. Grocery siya eh, pero more on wholesale grocery. So, check natin kung mura ba. Natawid na tayo. Dito na tayo. Okay. Okay. Punteryahin na agad natin yung chocolates. Puntahan na agad natin. Ayan. Ooh. Oh my gosh, puro chocolates. Oh. Parang? Puro chocolates kako. Nakakatuwa. Mura daw dito yung chocolate. So, may Milo nuggets. So, magkano yung 11.50? Mamaya na tayo mag-compute. Basta ang budget namin dito, 200 ringgit.
Taray. 1,000. 100 times 13. Ang mura nga. Wala dito ah. After namin mag-shopping for chocolates, for pasalubong, ayan, ikot-ikot lang kami dito. Naghahanap kami ng makakainan for lunch. Actually, hindi na nga lunch time kasi past 3 na. Pero hindi pa kasi kami nagugutom eh. Or hindi namin maramdaman yung gutom, mas nararamdaman namin yung pagod namin sa init. Sobrang init. After umambon, ayan, mainit na naman. Sobrang moody ng panahon dito. Saan? Okay. Sige, kain tayo dyan. Dito ang tawiran eh. May nakita si Jessa na gusto niyang kainan, which is yung Shinki beef noodles. Ayan, sige, try natin dyan. Shinki. Tignan natin. Ayan. Meron daw upuan. Okay. Best seller. Okay. Okay. What do you recommend? Oh, many. Beef and ball. Meat. Ito. Okay. Magkano kaya ba? 12. Mura ngayon yung kakainin natin. Masarap. Okay. Parehas lang kami ng order, pero yung kanya, bihon yung bihon yung noodles. Bihon yung nakalagay. Bihon. Try ko muna yung ano. Yung broth. Try ko muna yung broth. Ayun sa ating sabaw. Tapos yung beef niya parang medium rare. Lagyan ng spice. Ready. Mas okay. Sobrang anghang. Hindi sobrang anghang yung ano nila dito. Yung spicy sauce nila na. Hindi sobrang anghang, tapos mamaya lumuluha na ako. Mas masarap pag anghang. Tapos na kaming kumain dito sa Shinki beef noodles. Right now, pabalik kami ng hotel. Magbubuk lang kami ng Grab. Papahinga muna kami, guys. Tapos siguro babalik kami mamaya sa Petronas Tower kasi maganda daw doon paggabi. So gusto namin makitang all lit up yung Twin Towers. Pahinga muna kami for a while sa hotel. Tsaka mag-freshen up. Diyos ko, parang may mandirigma na ako.
mag-freshen up lang din, tapos idlip siguro, tapos gora na naman sa gabi. Okay. Hey guys, eto paalis na kami ng hotel. It's 6:45, magsi-7 na. Naligo lang kami, freshen up, pahinga konti, tsaka nag-wifi, pero hindi na kami nakapag-power nap. Balak namin bumalik sa Petronas Twin Tower. Gusto namin makita na nakailaw siya, kaya babalikan namin siya. After nun, kain siguro kami. Tapos, pasyal-pasyal lang, wala na kaming masyadong itinerary for today kasi nga, marami na rin naman tayong napuntahan. Bukas naman ulit, no? So, let's go! Nandito na kami sa Isitan ulit. Dito na kami Isitan or Surya, KLCC. Dito na kami magdi-dinner. Gutom na kami. So, dinner muna kami. Tapos magpipicture kami ulit sa labas ng Petronas Tower. Kasi, baba lang to ng Petronas Tower. Samahan nyo na lang muna kaming maghanap ng kakainin namin for dinner ngayon. Tapos after na ito, mag-picture-picture na tayo sa Petronas Tower nang nakabukas ang ilaw. Actually, gusto ko nga sana, yun na yung unahin. Para maganda yung effect, umuulan, may dala kaming transparent na payong. Diba? Effect na effect. Kaya lang gutom na tong kasama ko. Weird nga, ang kinikrave ko pa man din, samgyupsal. Islamic country to. Walang pork dito. So, anong kakainin natin for today's video? Gutom na talaga ako. Ay, eto na yung roti boy. Na kaninang-kanina niya pa gustong tikman. Kaya lang kasi, kanina hindi pa kami gutom. Kaya, hindi kami bumili. Ako naman kasi, hindi ako masyadong mahilig sa tinapay. Mas mahilig ako sa rice, sa pasta, pero sa tinapay hindi. So, anong bibilin mo? Mocha, isa lang. Hati tayo. Mocha? Wala naman ako nakikita ng mocha. Ayun o. Chocolate muffin. Yun ang nakikita ko. Nasaan? Ito, mocha boy. O, sige. Mocha boy. Ay, mura lang. Mocha boy is 340. Okay. Tikman na ng maibigan. Patikim? Sige, mauna ka na. Ano? Wow. Anong lasa? Hindi ka na nakapag-react. No pork ang kanilang Din Tai Fung. So, malamang sa malamang, shrimp na naman ako niyan. Welcome to the... Diba? Ibang-iba yung kakainan natin. Din Tai Fung. Wala na ito sa Pilipinas. Ayan. Let's go. Thank you. Dito na kami sa labas, guys. Ang ganda niya. Actually, ito na yung building eh. Basta ayan. Ayan, umiilaw na yan. Yan na yung building. So, hahanap lang tayo ng maganda-gandang pwesto. Pupunta lang tayo sa unahan para lang mas makita nyo siya ng buo. Pero ang ganda. As in. So, it's a good decision na bumalik kami para makita siya at night. Ganda niya, girl! Ayan, ayan, ayan. Ang gabi dito.
Uy, wala akong sinabi, ayaw ko. Ang ganda talaga. Hindi nyo pa masyado makita, pero basta, ang ganda niya. Kaya pumunta na kayo dito. And, ang dami pa rin nagpipicture kahit umuulan. Okay. Hanap lang kami ng pwesto, guys. And, follow nyo na lang ako sa Instagram ko para makita nyo yung photos namin dito. Okay. Good morning, guys! So, day 3 and last day natin ngayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. And ngayon, hanap ulit kami ng kakainan for breakfast. Tapos, pupunta na kami ng Botanical Garden. Very garden ang outfit natin today. Anyway, kagabi, grabe, hindi na ako nakapag-vlog masyado kasi natapos kami sa mall, mga around 9 p.m. Tapos, nakapag-book kami ng Grab. Mga 10:30. Nakauwi kami 11:30 na ng gabi. Sobrang nakaka-stress yung pag-iintay namin sa Grab. Parang mga 2 hours kaming nagbubook sa mall. At isa pa, papunta namin dun sa mall, 10 ringgit lang yung pamasahe namin. Nung pauwi na, naging 37. Grabe, sobrang daming tao kahapon. Sorry, hindi ko na na-videohan. Pero grabe yung dami ng tao. Hindi ko alam dahil siguro weekend or ewan ko talaga. But anyway, tara samahan nyo kami sa Botanical Garden. At nagtanong kami sa hotel namin kung ano yung latest time na pwede kami mag-check out ngayon. Kasi nga mamaya pa yung flight namin ang 1:00 ng madaling araw. So, 12:30 daw ang pinaka-late ng walang charge. After 12:30, meron na silang charge na 20 ringgit per hour. So, ang gagawin na lang namin, mag-check out kami ng 12:30. Tapos, ipapatago na lang namin yung mga bagahe namin sa kanila. Yun. Napag-desisyonan namin mag-Starbucks na lang. Doon na lang kami magbe-breakfast para mabilis. Kasi wala namang bukas pa. So, after nito, mag-grab na kami pa Botanical Garden. Let's go! Parang ang sarap ng sayo. Sarap. Baka mamay. Andito na kami guys sa Perdana Botanical Garden. Grabe, sinisipon na ako. Kasi naulanan kami kagabi. Hindi mo na-blend yung sunscreen mo sa kilay. Meron ka? Kaya pala tinitignan ako ng... Wala na. Ay, Diyos ko. Ah, ba? Sinisipon na ako. Ayan, ang ganda dito. Very calm. Yes. Oh. Ayan ang view. Ayan. Lakad-lakad lang. Chill lang. Hindi pa mainit. Malalaman natin mamaya kung mainit. Pero, since mapuno, hindi naman ganun ka-init dito yan for sure. Ayan, ang ganda guys. Ang ganda dito. Ganito nga pala kami guys, mag-take ng aming mga pictures. May dala kaming tripod and clicker. Yan talaga ang sagot sa mga magagandang pictures. Magdala kayo ng tripod nyo. If you want, I can link kung saan ko nabili yung tripod na yan. Sobrang liit lang niya. Kasya sa dumpling bag ko. Ayan, ang ganda dito guys. Grabe. Oh, may pa-falls guys. Ang ganda dito. Very steep. May nagpipictorial. Sorry. Ang ganda. Wow.
bago kami mag-check out, naligo muna ulit kami. Grabe, sobrang init. Pero tignan nyo naman yung outfit ko. Naka-sweatshirt ako sa gitna ng init na to. Kasi wala na akong maisuot na damit. Nakailang palit ako ng damit. So, wala na akong maisuot. Kundi tong sweatshirt na to na dapat isusuot ko lang para sa airport. Nakakaloka. Anyway, ngayon, pupunta kami sa Don Donkey. Tama ba? Don Donkey. Titingin kami kung may mabibili kami. Aside from that, titingin na rin ako ng t-shirt kung may mabibili ko. Kasi putya, ang init talaga. Anyway, yun nga, iniwan muna namin yung mga bags namin dun sa front desk kasi mamaya pa kami babiyahe papuntang airport. Actually, nakapag-book na kami in advance ng sasakyan namin papuntang airport kasi nga baka malate pa kami or baka tumaas na naman yung price nung Grab. So, nag-book kami ng sasakyan via AirAsia. Parang 66 ringgit yata papuntang airport. Ayun, so ngayon, mamamasyal na lang kami. Kung may last minute shopping pa, ayun, magla-last minute shopping na din kami. Pero, since nakapunta na kami sa Botanical Gardens kanina, wala na kami ibang pupuntahan ngayon. So, kumbaga, free time na namin. Hey! Ito na yung Don Donkey. Naku, bumili tayo na ito sa Pilipinas, di ba? Sobrang mahal na ito. Yung, oo, 500 pesos, my God. 12.90, so magkano yun? You do the math, guys. Ito yun napakamahal. 19.90 pala. Ito yun. Hindi ko alam. So, 20 times 12.6. Mas mura dito. Ayan. Parang Japanese smart kasi siya. So. Hoy, ito oh. May mga meal. Parang okay siya ito. Kaya lang pwede bang ipainit yan dito? Ganon. Ayan o. You may enjoy your meals at level 2 dining hall. Ayan. Try nyo din dito, guys. Oh, may takoyaki pa. I love it. May takoyaki din. Ayan. Mainit siya. Mainit? Masarap to. Paano natin malalaman kung alin ang chocolate, alin ang original? Dalawa lang. Ayoko ng matcha. Ito yung matcha. Ito baka kasi kamukha yung chocolate pati yung custard. Anyway, okay lang naman kahit alin dun. Kumuha rin kami nitong urban salted egg. Kakaiba. Kung alam lang kasi nating urbans na salted egg yung chips. So, try na rin namin tong noodles. Uy, ito favorite namin to. Yan. 650. Mahal dito. Magkano? 650 times 30. Try nyo yun, furikake. Ang sarap nun pag nilalagay namin sa plain rice. Tinatoppings namin siya. Nandito na kami sa food court ng pavilion. Ang galing nga kasi hindi naman kami sa pavilion pumasok. Nasa kabilang building kami. Tapos yung underground nila magkaka-connect. So, amazing. Dito na kami maghahanap ng kakainin for our lunch today. Ayun, may roti boy. Actually, gusto ko nga siyang ipangpasalubong sana. Kasi ang sarap nung mocha bun ba yun? Ang sarap, promise. Try nyo. Ayan. Ito na lang ata o orderin ko. Japanese cuisine.
Inis na yan. OMG! Ang saya naman ng sayo. Oh, magkano yan? Hindi sa'yo. Hindi pa ako bumili. Charot! Parehong masarap yung mga na-order namin. Kaya lang yung kanya, medyo malamig lang. Mas gusto ko kasi ang pagkain kapag mainit pa. Pero masarap naman. After having lunch, manonood na lang kami ng sine ngayon. Nalibot naman na namin almost everything here. So, para makapagpalipas ng oras, magsisine na lang kami. Hindi pa naman namin napanood tong Dungeon and Dragons. Ayan. 50 ringgit yung total namin. So, 25 ringgit each person. Galing nga eh. 'Di ba? May kiosk sila for the tickets. Nag-iintay lang kami na mapapasok kami sa cinema namin. Tapos bumili na rin kami ng snacks namin for the movie. And so, nakatapos na kami ng movie. Ang palabas Dungeon and Dragons. Maganda siya. Nagustuhan namin. Actually, itong third day namin, naka-itinerary sa amin is yung National Museum, tsaka may National Mosque dapat kami pupuntahan. Kaya lang, actually, tinamad na kami sa sobrang init. Napagod kami dun sa Botanical Gardens. Pero kung kayo, pupunta kayo, pwede nyo pa rin namang bisitahin yung National Mosque, pati yung National Museum. Kasi ang dami pang time kaya nga nakapag-movie pa kami. Anyway, after siguro nito, dediretso na rin kami sa airport. Kukunin lang namin yung gamit sa hotel, then diretso na sa airport. Almost 6 p.m. na rin kasi, so balak namin bumiyahe pa airport ng 8 p.m. Ayun lang. So, if meron pang ibang kaganapan, I'll try to film it. Pero, so far, siguro wala naman na kaming gagawin. I hope you still enjoyed the video kahit sobrang konti lang yung napuntahan namin. As much as we can kasi ginawa namin tong very chill lang para hindi rin sobrang pagod na pagod. Anyway, kung nagustuhan nyo, please subscribe, like my video, and share it to your friends as well. And of course, you can also follow me on Instagram para makita nyo yung mga pictures namin na pwede nyong i-save pag nagpunta kayo dito para meron kayong inspo pics. So, see you!